Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong huling testamento or statement ni Vice President Sara Duterte na kung saan sinabi niya na malinis ang kanyang record simula nang siya ay pumasok sa public service. Bilang Vice Mayor, Mayor, Vice President ay wala po siyang involvement sa anumang kaso tungkol sa graft and corruption. At ang mga tunay na magnanakaw daw sa ating gobyerno ay hindi nilalagay ang pera sa bangko kundi inilalagay sa mga maleta. Okay, so isipin po ninyo ang hustisya bilang isang dambuhalang makina. Pwedeng mabagal umandar to, maingay, lalo na kung diesel, di ba? At kung minsan nga ay parang kinakalawang pero kapag uminit na ang makina nito, wala itong sinasanto. Ngayon, kahit sabihin pa ng isang opisyal na malinis ako, o kahit palibutan pa siya ng milyon-milyong niyang taga-suporta na sumisigaw ng kanyang pangalan, alam niyo po yung ebidensya ay may sariling boses. Sa loob ng korte, ang hiyaw ng tao ay nagiging background noise lang yan. Ang tanging pinapakinggan ay ang kalansing ng mga dokumento at ang testimonya ng mga katotohanan. Sabi nga natin, di ba? The long arm of the law will catch you. Ang mahabang kamay ng batas, gaano ka mang katulin tumakbo, ay kaya kang habulin. Kahit gaano mang kataas ang pader na iyong akyatin, habulin at huhulihin ka ng batas upang makamit ang hustisya. Bakit natin sinasabing mahaba ang kamay ng batas? Dahil walang pader na sapat na mataas para hindi ka maabot nito. Dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte, ang dami nang naipakita. Nakakagulat nga ang mga dokumentong nailabas nitong isang araw. Kumbaga, parang gusto nating sabihin na hindi natutulog ang mga dokumento kahit 10 taon na ang nakaraan na sinimulan pa ni Sonny Trillanes, ni Senador, ang mga presentasyon ng mga dokumento before, no, at tungkol dito sa mga bank deposits. Ayan, muling nagising ang mga dokumento. Ang mga bank records, pirma sa SALN, audit reports ay hindi napapagod. Pwedeng makalimot ang tao. Pwedeng magbago ang ihip ng politika. Pero yung paper trail ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng ating bansa. Ngayon, kung ikaw ay nagre-rely sa popularidad ng ama mo, popularidad ng inyong apelido, may mga ganyang politiko o popularidad mismo ng sarili mo, alam nyo po yung popularidad na yan, may expiration date yan. Kasi yung pagmamahal ng masa ay parang panahon. Mainit ngayon, pero uulan naman bukas. Pero ang kaso sa Ombudsman o sa Sandigan Bayan ay walang mood swings yan. Kapag ang ebidensya ay naging mountain of proof, kahit ang pinakasikat na leader ay lumiliit sa harap ng hukuman. Tandaan niyo po yan. Marami na tayong mga leaders dito sa ating bansa na popular, pero at the end of the day, nung masangkot sa corruption, biglang lumubog ang kanilang kasikatan. Marami na tayong nakitang makapangyarihang tao sa kasaysayan, uulitin ko. Mga presidente, senador, kongresista, alkalde, mga matatayog na opisyal na naniniwalang hindi sila tatablan. Pero sa uli, marami po sa kanila ang nauwi sa kulungan o sa kahihiyan. Ipinapakita nito na ang batas ay parang great equalizer. Sa harap ng batas, ang Vice President at ang ordinaryong tao ay dapat pantay ang timbang. Dito po sa kaso ni Vice President Sara Duterte, ilang beses na siyang tumatanggi. Ilang beses niyang ayaw sagutin ng mga paratang laban sa kanya.
Binigyan siya ng pagkakataon sa Kongreso ng kung ilang beses pero walang kooperasyon at pilit itinatanggi ng kung ilang beses ang mga aligasyon laban sa kanya. Sa ating pong kwento ngayon, itong ating pong discussion ngayon, ito pong pagtanggi ay parang pagtatakip ng butas sa isang lumulubog na bangka gamit ng kamay. Ako nakasakay na sa ganyan eh. Nung bata pa ako, may butas yung bangka. Ang ginagamit namin pantakip kamay namin. Pero alam nyo po ba, maaaring tumagal ka ng ilang oras. Pero kung ang ebidensya ay kasing bigat ng dagat, kalaunan ay papasok at papasok ang tubig. At doon mauwi ang paglubog ng bangkang sinasakyan mo. Ano ang epekto nito sa tao? Dito po natin makikita ang tunay na pagbabago. Kapag nakita ng taong bayan na ang isang makapangyarihang tao ay napanagot dahil sa matitibay na ebidensya, doon lamang tunay na manunumbalik ang tiwala natin sa sistema. Doon natin marirealize na, hindi pala tayo loko-loko. May hustisya naman pala talaga. At hindi tayo pwedeng lokohin hanggang gusto ng mga malolokong mga politiko at public servants. Ito po dapat ang tatandaan natin. Ang popularidad ay proteksyon lamang sa eleksyon. Pero ang integridad ang tanging proteksyon sa loob ng korte. So popularity, every election, andyan yan. Yan ang protection mo. Pero yung integridad, pangkorte yan. Yan ang magbibigay siya ng proteksyon pagdating mo sa loob ng hukuman. Integrity. Kaya pakakaingatan ninyo yan. Okay? So, dito po sa ating pinag-uusapan ngayon, itong naging statement nga ni Vice President Sara Duterte kanina na lumabas sa different social media platforms, ay medyo hindi maganda magiging epekto eh. Itong kwento ni Vice na to, ng kanyang SALN at yung kanyang AMLAC, no? Yung Anti-Money Laundering Council, hindi pa tapos yan. Ito kasi ay isang test case para sa ating demokrasya. Ngayon, kung mapapatunayan po ng mga dokumento na may mali at ang batas ay gumalaw ng walang takot o pabor, ang mahabang kamay ng batas ang siyang magsusulat ng huling kabanata. So ano po sa palagay ninyo? Sa kasaysayan po ng Pilipinas, sino ang pinakamagandang halimbawa ng isang makapangyarihang tao na akala ay untouchable siya pero kalaunan ay naabot din ng kamay ng batas ang kanyang mga pananagutan sa kanyang bayan at kanyang mga kababayan. So, nandito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.